Hello everyone, welcome to my channel. This is Stephen Ong, your sales consultant here at Mitsubishi Pick Motors, Jose Abad Santos, Tondo, Manila. So for today's video guys, ipapakita ko naman sa inyo yung aming 2026 na Expander GLS automatic transmission. At i-discuss ko na rin para sa inyo yung kanyang promo this month of December. So bago yan guys, samahan niyo muna ako, ikutan natin to saglit. So tara, let's go! So, under the hood guys, di natin mabubuksan yung kanyang hood is masikip. So, ayan, siksikan yung unit. Sa ating engine is meron itong 1.5 liter 4N line double overhead cam with Myvic technology. So, meron itong max power na 105 horsepower, may 6,000 RPM. Meron din itong max torque na 141 Newton meter and meron din itong 4,000 RPM. So, sa kanyang transmission is naka-automatic transmission tayo dito guys. So, pagdating naman sa kanyang front, is equipped rin siya ng ating dynamic shield design. So, ayan. So, hindi lang natin guys mapapakita ng maayos kasi bumper to bumper yung ating unit. Ayan. Papakita ko na lang sa kanya yung kanyang camera 360 guys. Ayan. Nasa harap. Sa gitna ng ating grill. Yan pala yung guys yung nagbago sa ating grill sa Expander GLS natin. Ayan. So, meron tayo ditong LED na daytime running light. Then sa ating headlight naman, is naka-LED na rin. Yan guys. Napakaganda ng LED guys, lalo na sa gabi. Yan. Napakaliwanag talaga ng buga niya guys. And then sa kanyang fog lamp, guys, is naka-LED na rin yan guys. Ayan. Next sa ating wheels is meron tayo ditong 17-inch na two-tone alloy wheels. Ayan guys. Tire size niya is 205 by 55. Ayan guys. Pagdating naman sa ground clearance is meron itong 225 mm. So ayan guys. Kahit rough road o baha man yan, kayang-kaya ng ating expander yan. Next, sa ating side mirror is naka-body color na siya with power folding na yan guys. Meron na rin siyang integrated na turning signal light guys. And then guys, equipped na rin siya ng 360 camera. So ayan. Sa ating handle is naka-body color na din. Ayan. With keyless entry na rin yan guys. Ayan. Di mo na kailangan ilabas yung susi. Pipindutin nyo na lang to guys. Automatic na siya magbubukas. Ayan guys. Next, dito sa ating likod. Guys, meron na rin siyang naka-integrated na spoiler. Ayan, with high mount stop lamp. So, ayan guys. Sa kanyang taillight naman is naka T-shape LED. Ayan guys. Hindi lang natin ganong masilip guys yung likod. Pero makikita nyo guys, nandito rin yung kanyang reverse camera. Ayan. Ayan guys. Diyan sa ilalim guys, yun makikita nyo yung ating spare tire. Ayan. Grabe. Sikip, mahirap guys. Next naman is pasok tayo sa driver side. Hindi na tayo makaikot sa kabila guys, dito na lang. So, pagpasok nyo dito, driver side guys, is makikita nyo na agad dito yung kanyang Windows control. Ayan. Central door lock. And then, dito nyo rin makikita yung kanya side mirror control. Ayan guys. Guys, yung ating pala, steering is naka tilt and telescopic na rin yan guys. Ayan. Dito lang sa kabila yung ayan guys. Hindi yung ibaba, itaas o atakin nyo pa siya pa atras. Ayan guys. Next sa ating steering wheel is naka 3 spokes leather wrap na siya. Ayan guys. With control na siya dito guys. Sa ating multimedia control, ayan. At meron din dito siya sa kanan, meron siya ditong cruise control.
hands-free button and voice command. So, ayan guys. Then, dito sa baba, dito nyo makikita yung kanyang push start button. Ayan. Then, sa ating meter cluster guys is naka fully digital na siya. 8-inch fully digital yan guys. Ayan. Makikita nyo guys. Ayan. Next sa ating infotainment, ayan, meron na tayo guys, 10-inch na infotainment system guys, with smartphone link and audio display na siya guys. Equipped na rin siya ng Android Auto and Apple CarPlay. Ayan. Next naman sa ating aircon system guys, is naka-automatic climate control tayo dito. Ayan guys. Yan, meron siya ditong front defogger, rear defogger, max cool mode, yan, AC, circulation, and off. Ayan guys. And guys, dito sa baba, makikita nyo meron siya ditong 12 volt socket. Ayan, dalawang, ano pala yan guys, USB port and type C. Ayan guys. Meron siya ditong storage, maliit. Ayan. Next sa ating transmission is naka-automatic tayo guys. At meron yan dito guys nakalagay na, kung makikita nyo guys, meron siya ditong button. Ayan. May nakalagay dyan na OD guys or tinatawag na overdrive. Ayan. Pinipindot lang yan guys. Kailangan nyo ng extra power ng ating engine guys. Pipindutin nyo lang yan. Sakaling gusto nyo mag-overtake, ayan guys, pipindutin nyo yan para lumakas yung hatak ng ating engine. Ayan. Yan yung purpose ng ating overdrive. Next, meron tayo ditong electronic parking brake and auto hold guys. Ayan. So sa ating electronic parking brake guys is ano lang talaga siya. Parang handbrake lang siya guys. Pinaliit lang. Ayan. Ayan guys, tulad niyan, pag nakapula yan guys, ibig sabihin activated yung ating handbrake. Ayan. Yan, once na binaba nyo naman yan, papatay yan pag pag finish natin yung pababa. Yan guys, so makikita nyo yun dun sa meter cluster natin. Kukulay-pula yan guys. Guys, meron pa pala itong isang feature, yung tinatawag na auto parking brake. Pero ito pa din yun guys. Para ma-activate natin to, is kailangan lang natin siyang itoggle up ng 3 to 5 seconds. Ayan, pag malalaman mo guys kung activated na siya, is lalabas siya doon sa ating meter cluster. Nakalagay siya, auto parking brake is on. Ayun. Yun naman yung guys, added convenient lang yun guys. Once na may hihinto lang kayo saglit or magda-drive thru kayo or magwi-withdraw lang, hindi mo na siya kailangan na pindutin pa 'to. Ang gagawin niyo na lang, from drive or neutral, ilalagay niyo na lang sa park yung ating transmission, is automatic na mag-e-engage yung ating electronic parking brake. Kung alis naman na kayo, ilalagay niyo lang sa drive yung ating transmission, is automatic na rin siya magdi-disengage guys. Yun lang guys. Yun yung gamit ng ating auto parking brake. Kung gusto niyo naman siyang i-deactivate guys, kung medyo gusto niyo ng natural lang para hindi kayo malito, ipo-push niyo na rin siya guys. Pupush niyo lang siya guys ng 3 to 5 seconds ulit. At lalabas siya doon sa ating meter cluster na nakalagay, auto parking brake is off. Ayan. Next, yung ating auto hold guys. Guys, magagamit yung ating auto hold guys sa stop and go traffic condition. Ayan. So halimbawa nasa stoplight kayo, kailangan na nakababad na kaapak yung ating paa sa brake pedal guys. Kasi si auto hold na yung tutulong sa atin. Ipo-full stop mo lang siya, apakan mo lang yung brake pedal natin, full stop, and pwede nyo na siyang bitawan guys. Paano nyo naman malalaman kung naka-activate na yung ating auto hold? Kailangan nakasuot tayo ng seatbelt. And once aalis na kayo, pipindutin nyo na siya, makikita nyo guys, meron yung indicator dito na ilaw. Nagkukulay puti yan. Makikita nyo din sa meter cluster kung naka-on yan. And pagdating naman sa halimbawa, ihinto na kayo, nasa stoplight, ihinto.
Apakan mo lang yung brake, full stop, makikita mo na yan guys, sa ating meter cluster na naka-on. At pati dito guys makikita niyo rin magkukulay green yan kung activated siya at yun puwede mo nang bitawan yung ating brake pedal. Once aabante naman kayo, apakan mo lang yung gas pedal natin, automatic na siya aandar na yung ating sasakyan. Kung hihinto naman kayo, apakan niyo lang ulit yung ating, brake pedal, magkukulay green ulit siya, 'yan. Yun yung gamit ng ating auto hold. Pero guys, 'pag kukuha naman kayo ng unit dito sa amin, sa pag-release natin is ini-explain naman kung paano ginagamit 'tong mga features ng ating unit na meron nito. Ayan lang guys. Ito pala yung kanyang susi guys, ayan. Itabi lang natin yan baka pagalitan tayo. Ta's meron tayo ditong cup holder, ayan, armrest, ayan, console box. Dito guys is meron pala tayo ditong, ayan, compartment o glove box. Ito guys napakalaki ng compartment niya dito guys, oh. Tsaka meron pa siyang lagayan dito, oh. Sa ating seat materials naman guys is high fabric seat material tayo dito guys. Ayan, napakalambot guys. Next tayo sa, second row. Kailangan natin ng flashlight guys kasi madilim, di natin makita. Ayan, dito sa ating side meron tayo ditong, puwede natin lagyan ng dalawang bottle, ayan, water bottle, ayan. Kung makikita niyo guys, ayan, napakaluwag ng ating expander. Ah, dito pala sa taas yung kanyang, aircon vent, ayan guys, may sarili na rin siyang control guys, naka-knob type, ayan. Then dito sa baba is meron din tayong USB port and type C, ayan. So ayan guys, sobrang luwag ng ating expander GLS. Ayan guys, kung makikita niyo guys, oh, yung legroom natin guys is may space pa, oh, malawak pa guys, ayan. Yung timbang ko is nasa 80 plus kilos, ayan guys. Sa headroom guys, napakalaki, ayan. Komportable ka dito guys. Yun guys, oh, puwede niyo ring kung medyo matangkad kayo na tao guys, puwede niyo ring, ibaba ng konti yung sandalan para medyo komportable kayo. Ayan, kung makikita niyo guys. Gano'n din dito sa kabila guys. Puwede niyo rin siyang ibaba konti. Ayan, ayan. Next, papakita ko naman sa inyo yung ating, third row. Ayan, kailangan lang natin 'tong ibaba. Ayan guys. Ayan guys, oh, komportable. Saktong-sakto lang sa'kin guys. Yung ano lang dito guys sa ating third row is wala siyang headrest, walang headrest yung ating, upuan. Ayan, pawis na ako sobrang init, guys. Yun guys, so kung makikita niyo meron siya tayo ditong, cup holder, ayan. Ayan guys, kabilaan niyan guys. And then meron din tayo ditong, ah, 12 volts outlet, ayan. Puwede kayong maglagay ng charger na
12 volts. And guys, kung gusto nyo pa pala ng need nyo pa ng extra cargo guys, ipo-pull down nyo lang ito, ang ating upuan. Ayan. Ayan. Hihilahin nyo lang tong strap na nandito sa taas. Ayan. Ayan guys, makikita nyo guys, napakalawak ng ating space. Cargo space guys. At hindi lang yan, pwede rin nating full flat yung ating second row guys. Yan o. Ayan guys, same lang siya ng guys, expander cross. Na sinabi ko nung nakaraan. Sa mga mahihilig mag camping or mga adventure trip or family, ayan guys. Napakaganda ng ating expander. Simula dulo hanggang dito guys, nakalatag yan. Pwede kayo maglagay ng higaan dyan guys. Ayan. So, hindi na natin mabuksan yung kanyang tailgate kasi may unit na nakasunod. So, ayan lamang guys. Ibalik na natin to. So, ayan guys. Tapos natin ikutan yung ating unit. So, sa kanyang SRP is 1,259,000. At makukuha nyo na lang ito as low as 5,000 all-in down payment na lang guys. At pagdating naman sa kanyang monthly amortization is mayroon na lang itong around 26,000 monthly amortization. So, sa kanyang cash discount guys is mayroon itong 110,000 cash discount. So, and pagdating sa previous guys is maglalagay na lang ako ng listahan guys. So, yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, like, share, and subscribe na din sa aking YouTube channel. At i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook account, Stephen Ong. And once again, this is Stephen Ong, your sales consultant here at Mitsubishi Pick Motors, Jose Abad Santos, Tondo, Manila. Thanks for watching guys, and see you on my next video.